isang lalaking pumasok sa silid na nakatakip ang mga mata at sinalubong ng isang magandang babae na nakamaskara. Siya si Roy. Siya ay nasa isang club kasama ang kanyang kalaguyo para makapag-araro sa bukid. Samantala, kakagising lang ni Patty ang asawa ni Roy. Malungkot siya dahil laging wala ang asawa at lagi siyang mag-isa kaya iniisip niyang maghanap ng mapaglilibangan. Tinawagan niya si Roy at nagtanong kung gagabihin na naman ba siya, ngunit saglit lang ito at ibinaba agad ang telepono. Nadismaya si Patty at naupo na lang. Ngunit nakatulog pala siya gabi na nang magising siya at tinatawag siya ni Roy dahil nakalock pala ang pinto. Dali-dali siyang bumangon at binuksan ang pinto. Nang gabi ding iyon, pagkatapos nilang kumain ay bumalik agad sa trabaho si Roy. Hinalikan niya sa noo si Patty at umalis. Kinaumagahan, nagkinausap ni Patty si Roy. Sinabi niyang gusto na niyang bumalik sa trabaho dahil boryong-boryo na siya sa bahay. Ngunit hindi pumayag Sir Roy at sinabing mag-imbita na lang siya ng mga kaibigan saka umalis at sinabing matutulog muna siya. Walang magawa si Patty kaya kumain na lang siya. Habang natutulog si Roy, tahimik na lumapit si Patty sa asawa, tumabi siya dito at gumawa ng sariling mundo dahil miss na niya ito. Nang papalapit na siya sa himpapawid, ay biglang nagising si Roy at nakita siya. Ngunit imbis na samahan siya, ay tinalikuran siya nito. Kinagabihan dahil walang magawa, kinuha niya ang teleskopyo at sumilip sa kapitbahay. Nakita niya ang mga ito na nag-aararo sa bukid. Napainom na lang si Patty dahil naiinggit siya sa mga ito. Kinagabihan pag uwi ni Roy ay sinubukan niyang akitin ng asawa, ngunit pinahinto siya nito at sinabing wala na siyang oras saka umalis. Dahil dito nagalit si Patty. Kinaumagahan nalaman niya na aalis pala Sir Roy dahil may business trip ito kaya nagkaroon sila. Pag-aaway sinabihan niya ito na lagi na lang siyang wala. Ngunit sinagot siya ni Roy na kasi nga kailangan niyang magpahinga para magkaroon na sila ng anak. Nagalit si Patty at disinsadyang insultuhin si Roy. Sa galit ni Roy ay napagbuhatan niya ng kamay si Patty at umalis. Napaiyak na lang si Patty. Sa club nakilala ni Patty si Chris, isang magandang babae, at agad silang naging magkaibigan. Nag-inuman at kwentuhan sila, buong magdamag at saglit, naging masaya si Patty. Isang gabi nag-iinom si Patty habang kausap ang kaibigan, pagkatapos habang naguhugas siya, ay naisipan niyang sumilip ulit sa kapitbahay. Sa gulat niya ay nakita niya si Roy na nag-aararo ng bukid ni Chris na kapitbahay niya. Nanginginig si Patty sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman at sa huli ay napaiyak na lang siya. Sa kalagitnaan ng gabi ay sumugod si Patty sa bahay ni Chris galit na galit. Pero sabi ni Chris ay client lang daw niya Sir Roy dahil isa pala siyang escort. Mas lalong nagalit si Patty at sinabihan niya si Chris na huwag nang makipagkita kay Roy at ilihim dito na alam niya na ang lahat. Pero kinaumagahan nagbago ng isip si Patty at bumalik sa bahay ni Chris upang magtanong kung paano niya ginagawa ang trabaho niya. Dahil gusto niyang gumanti kay Roy, sumang-ayon naman si Chris kaya bago siya umalis, tinuruan niya ito at sinabing ibibigay sa kanya ang mga kliyente niya. Kinaumagahan nirentahan ni Patty ang apartment ni Chris upang dito isagawa ang kanyang mga plano. Gusto niyang ipagpatuloy ang nasimulan ni Chris. Pero siya na ang tatanggap ng client nito para makapaghiganti kay Roy. Dahil lagi namang wala sa bahay si Roy, naging madali ito para kay Patty. Araw-araw, gabi-gabi ay tinatanggap ni Patty ang mga client ni Chris at parang nagugustuhan na niya ang trabahong ito. Isang gabi nag-text si Roy kay Chris na gusto nitong mag-araro ng kanyang bukid pero ang cellphone pala ni Chris na gamit sa pag-escort ay iniwan niya kay Patty. Galit na galit si Patty pero nabuo ang kanyang plano, tinanggap niya ang alok ni Roy. Nang gabing iyon ay nag-araruhan silang dalawa. Si Roy ay sabik na sabik dahil ang alam niya ay si Chris ang kasama niya at dahil dito nasaktan si Patty ng husto at nagpunto sa banyo at umiyak. Isang gabi ay bumalik si Roy sa apartment ni Chris upang makapag-araro pero sa gulat niya ay si Patty ang kanyang nadaatdan doon. Sinabi ni Patty ang lahat kay Roy at galit na sinumbatan niya ito sa mga sama ng loob niya ibinigay sa kanya. Pero sinumbatan din siya ni Roy na simula nang mawala ang pinagbubuntis ni Patty kay nagbago ito. Wala nang pakialam sa kanya.
Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa isang malagim na pangyayari. Nagmakaawa si Roy sa kanya at humingi ng tawad sa kainiwan niya itong duguan. Kinaumagahan nag-usap si Chris at Patty sa telepono. Sinabi ni Patty na kahit wala sa buhay niya si Roy at nakapaghiganti na siya dito ay parang kulang pa rin. Kaya isa-isa niyang ipinadala sa asawa ng kanyang mga naging kliyente ang mga video at litrato upang takutin ang mga ito. Pinigilan siya ni Chris pero hindi siya nakinig. Galit na galit sa kanya ang mga ito pero binaliwala lang niya. Hanggang isang gabi sa club, pinuntahan siya ng isang client niya at sa harap niya ay kinuha nito ang sariling buhay. Sa takot ay umuwi si Patty ngunit biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang galit na babae ang bumungad sa kanya. Sinalakay siya nito at sinabing dahil sa kanya nawala ang asawa niya. Sa huli ay napatay nito si Patty. Ang kwento ni Patty minsan ay maikukumpara natin sa totoong buhay. Kaya kung nagustuhan nyo ang recap, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panunood.